Eh, laba nga lang ako ng laba pero hindi ako nagtutupi. Kaya eto't saan tambak ang aking mga tupiin. Huwag ka na, aling mo na. Alam talaga namin, tamad ka magtupi. Siyempre, pagkatapos sa may kwarto at sa loob ng bahay, dito naman tayo sa may labas nga. At wag na ho kayong magtaka dahil yung bahay ko puno ho talaga ng basura. Wala ho kasi talagang nakatira dito, inuuwian lang to para tulugan eh. Sa araw walang tao, kung magkaroon man ng tao ay nako, yung mga batang mahihilig magkalat at hindi marunong magligpit, Diyos mio. Actually, nagliligpit naman sila, pero yun talagang as in dragon na yung pagsasalita ko bago sila kumilos. So, ayan, prepare ako ng baon ni Kuya. At meron ako in-order na mga accessories ng pang bento baon. So, inuunti-unti ko na lang din. Kasi nga, medyo pricey din to. Sa Shopee ako nag-order, syempre. Ayan o, mga ganyan. Yeah. Mama, isa lang kanya. Pang bento baon. So, ito ay panglagay ito anak sa ano, sa Baon. baon. Ito wag mo mawalain, Enzo. Baka naman pag ginamit mo, itatapon na. Anak, wag mo hawakin. Ako yan eh. Yan o. Yan. Mama. Tapos ito. Ano ba to? Ayun, nakadikit yan pala. Yan. Ito Boy, ay... Mama, pawat mo. Yan. Mama, Mama, pawat mo. Oh. Mama. Sirap. Mama, Ano ba to? Mama, pawat mo. Mama, Huwag kakalat. Yan. So, magre-ready muna ako. Magpe-prepare muna ako ng pambento baon ni Kuya. Ay, hindi pala bento baon. Baon lang yan. Salagyan ko lang ng ganito kasi, di ba maganda sa mata? Ayan. Kuha muna ako dito yung binili ko kanina. Tinutusok mo lang ba? Dapat? Tama? Interesting. By this time, ay papasok na nga rin si Kuya Von. Maigi lang din talaga kapag wala akong pasok, ay talaga naaasikaso ko sila. At gusto ko rin na pang closing shift ako kasi kahit pa paano natututukan ko sila. Iba kasi talaga kapag maliliit pa yung mga anak mo eh. Kailangan talaga maasikaso mo sila. Hindi katulad kapag binata na sila, eh kahit pa paano marurunong na sila. At dahil day off ko ngayon, pagkapasok ni Kuya Von, syempre matutulog kaming dalawa ng aking bunso. Samantalahin habang may time matulog kasi naman hanggang hating gabi, eh talaga namang gawaing bahay pa rin ang inaasikaso. Kaya habang may pagkakataon na pwedeng matulog, talaga namang itutulog ko muna. Nauna na nga nakatulog yung aking bunso, kaya ito tatabihan ko na nga lang siya. Dito nga pala kami natutulog sa may sofa kasi mas presko ang hangin dito. Mukha lang kaming hindi kasya pero kasya po talaga kami dyan. At ayun, nakatulog nga ako at paggising ko, wala na sa tabi ko yung aking bunso. Dumating na nga rin galing sa school yung kanyang mga kuya. At tignan nyo nga yung aming sofa, hindi halatang puro bata yung kasama ko eh, no? Ultimo pati unan, may sulat. Inaantok pa nga ako at gusto ko pa sanang matulog, ang kaso nga lang naisip ko ang dami ko pa palang gawain at hapon na. Kaya naman Hoy, Inday, hapon na. Bumangon ka na dyan at gumawa ka na para kahit papano meron kang matapos. eto na nga't babangon na, magkakape na nga lang. At habang nagkakape, lumapit nga yung aking Kuya Von at siya daw ay magpapaturo sa kanyang assignment. Lagi ito siya kapag ka umuwi updated sa kanyang assignment. Hindi pwedeng hindi mo siya gagawin at tuturuan kasi naman magagalit pa siya sa'yo.
Isa lang, dalawa lang yan. Ha? Ay, papatabi mo yan. Anong nga naapot kanina? Ayaw mo ulit. Ayaw mo kanina. Wala saan? Ubas. Habang nagpapaturo naman si Kuya Von sa kanyang assignment, si Kuya Wilt naman ito't nagpapakain ng mga alaga naming pato at saka manok. Duty niya talaga yan, yun nga lang kapag wala ako sa bahay ay madalas talagang nakikipaglaro lang siya. O kaya naman nagagagamba o kaya naman nasa tabing dagat. Kaya madalas nakakalimutan niya talagang pakainin yung mga yan. Lalo na kapag closing shift ako, gabi na nga ako umuwi at hindi ko nga siya nabibilinan sa mga dapat niyang gawin. Meron naman ako mga notes na iniiwan ko dito sa bahay pero alam niya na pag bata talagang paglaro lang ang gusto naku laro lang. Habang nagkakape at ginagawa ng mga bata yung kanilang afternoon duties, maya-maya lang biglang dumating yung aking pinabili. Nagkaroon kasi kami ni Bossing ng extra sa aming sahod kaya nagpabili kami ng additional na 2 yero para kahit papano madagdagan yung 3 yero na una naming nabili na bigay ng isa kong follower. Pinupush na talaga namin na makapag-unti-unti ng mga materyales sa panggawa ng bahay namin para kahit papano hindi na kami magtitiis sa tumutulong bubong at sa madungis na bahay. Opo, kasi ang balak talaga namin kapag nagkaroon kami ng maayos na bubong, papasementohan nga namin yung mga pader at palagyan ng finishing. Pero habang sa ngayon na wala pa, kahit pa paano mag-unti-unti ng mga gamit para hindi na nga mabigla sa pagbili ng mga ito. At dahil hapon na nga dumating yung aking mga yero, talaga namang pinilit kong ilagay siya dito sa taas. Kasi iniisip ko kinabukasan pasok na naman ako at walang mag-aasikaso nito. Baka kasi mamaya mapaglaruan ng mga bata yung yero at masugat nga sila dito. Medyo manipis pa naman yung nabiling yero ni Tito. Kaya ang dami ko ang gasgas habang nagkakabit ako nito. Pero okay lang naman kahit medyo manipis, ang importante meron na nga additional na yero. Gagawan na lang namin ng paraan ni Bossing o kaya magdadagdag na lang kami ng medyo makapal para yun ang ilalagay sa kwarto. Nagpatulong na nga lang din ako sa aking brother Dear para maiakyat tong mga yero na to. At ako na nga lang ang mag-aayos at magkakabit nito sa taas. Lalagyan ko lang naman kasi siya ng konting pako para hindi siya malaglag. Magkaroon nga lang ng safety yung mga bata para hindi nila magalaw yung mga yero sa baba. Memorize ko kasi itong mga bata na to kapag lalo mong binabawalan lalo naman nilang sinisigihan. Kaya eto't kahit madilim na nagpapanday pa nga rin ako dito sa taas. Lagot ka dyan kay mama. At pagkatapos ko sa bubong nagbasama naman niya ako kay Kuya Bon para mag-igib ng tubig namin. Sa maghapong paglalaba, nauubusan nga kami ng tubig kaya kailangan ko manguha ng panghugas ng plato at syempre panglinis ng katawan ng mga bata. Kaya kahit gabi na obligado pa nga rin mag-igib. Hindi katulad kapag nandito si Bossing, siya na nga ang bahala sa toka na to. Pero anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Dito ko na nga muna to tatapusin kasi gabi na naman. At after nito, pagtulog na nga lang yung aasikasuhin ko. Syempre, pagoda na ang nanay nyo sa maghapon na gawa. At dito ko na nga po tatapusin itong video na to. See you sa next video. Thank you for watching.